na up to 1,000. Mga Mima, welcome back sa ating channel, mga Itechi Warrior. Nakakaloka, so nagkaroon ako ng problema doon sa aking Maya account. Hindi ko na ma-access yung Maya credit ko, hindi na ako magjotang, hindi na ako makapagbayad. Actually, ang nangyari dito, ang problema talaga yung cellphone ko na nakalink or nakaregister sa aking Maya account. Ngayon, yung cellphone number ko na yon, which is postpaid, nagka-pasjo ako. Hindi ko na naman nabayaran. Nakakaloka. So ang nangyari, kinancel ni Globe, tinerminate na niya yung aking account. Sabi ko, kung kailan ako magbabayad, saka pa lang siya na terminate Oo, handa na ako magbayad Tapos saka lang na terminate. Nakakaloka. Tingnan mo naman ang pagkakataon. So ang nangyari, pumunta pa ako sa Globe Store para tanungin kung bakit na cancel without me knowing. Wala man lang email, wala man lang any abiso, walang mga, alam mo yon, mga text message na ika-cancel na namin kasi past due ka na. Walang mga ganon. Ang tinetext lang sa akin, nire-remind lang sa akin yung aking due. Yun lang naman. Pero yung cancellation, ibang usapan na yun. Yung termination na ng aking account. Nakakaloka. So na-terminate na siya. Nag-exe na si Akla doon sa Globe Store. Pumunta ako sa Globe Store. Ang susungit ng mga ang mga cashier. Cashier ba ang tawag doon? Basta sa customer service doon sa kung saan ako magbabayad. Kasi handa na ako magbabayad. Kaso meron pang dagdag na babayaran daw. Hindi daw yun yung final na babayaran ko. May mga cancellation, early termination fee pa. Tapos basta may mga iba pang fees. Oo. Para ma-reactivate ko, kailangan pa ako magbayad ng reactivation fee. Ganun. So syempre pinag-isipan ko na naman, umuwi akong luhaante. So ayun, hindi ko na bayaran. Hinold ko muna yung kausap ko yung customer service sa phone, tapos kausap ko pa yung customer service person dun sa Globe Store. Nakakaloka. So napagod na si Akla, so umuwi na lang. Okay. So ayun, ang nangyari, hindi ko ma-access ng ilang weeks or isang buwan siguro, mahigit isang buwan na hindi ko ma-access yung aking Maya account. Pero may laman naman yung aking Maya wallet, so pwede naman doon, i-deduct yung Maya credit ko kasi may mga juice ako sa Maya credit. So ang nangyari ang ginawa ko, nag-ticket ako sa help center ng Maya na pwedeng ipa-change kasi nagkaroon ng problema yung aking registered number. Pwede bang magpa-change ng number? Pina-change ko doon sa isa kong number. Oo. So, sabit ako ng mga document, may mga sinabit ako or sinain ako mga letter of request na churva na i-change yung ganitechi o yung aking number, ganyan. So, nag-submit ako ng mga cancellation form, tapos nag-submit ako ng ID, mga ganon. So, nilatag ko na lahat yon. So, after 2 weeks na naman siya, na-approve naman. Oo, and then siguro mga ilang days, 3 days ago, yan, na access ko na using my new number. Hello ka! Using my other number, so na-register. So as you can see naman, meron pa akong 168. Diba? Tapos meron akong available credit sa aking Maya credit na 20,000 pesos kasi bayad na ako. Okay, so pero meron akong may mga ako dito. Napansin ako dito sa sa Maya credit as you can see dito sa services, merong tinatawag dito na Maya Suki credit. Aside from the Maya Easy credit, meron din siyang Maya Suki credit. Pero wait lang, sa mga baguhan pa lang sa aking channel, baka naman mag-subscribe na kayo at manood na rin na kayo ng aking mga previous video. Marami tayong mga videos dito. Nakakaloka, manood na kayo. At saka mag-subscribe naman kayo. Huwag kayong dyan. I-click nyo yung notification bell dito. As you can see dito, tililing, ganyan. I-click nyo na yan para every time magkakaroon tayo ng ganitong mga review, kayong unang makakanood, malay mo magbibigay ulit ako ng giveaway. Abangan ang aking pag-giveaway, mga memorya. So mag-subscribe na kayo, make sure na naka-notify or naka-on yung notification bell at mag-comment kayo dito sa comment section. Kasi sa mga baguhan yung sa mga hindi nakakaalam, tayo ay nagre-review ng mga financial products and services including credit, savings, loans at mga OLA. Mag-subscribe ka na, mga Mima. Okay,
anyways, dito na nga. So may nakita akong Maya Suki Credit. Ano ba to? Nagtaka ako. Bago ba to? Sabi ko kasi never ko tong na-encounter. Ang lagi kong na-encounter dyan si Easy Credit or Maya Credit. Pero syempre dahil sa curious tayo, click ko na yan. Tapos ito yung ito yung privacy notice na sinasabi niya. Okay, nag-agree lang ako and continue. Tapos parang may sinabi dyan na hindi daw ako eligible. So yun na yun yung katapusan niya. hindi daw ako eligible. But anyways, dahil nga hindi tayo eligible dyan, dumako tayo dito sa cards. Diba? Lahat a-applyan Punta naman tayo sa cards kasi feeling ko ma-approve ako dito. Okay, so syempre, chinek ko yung aking eligibility. Try tayong mag-apply dito sa Get Maya Black. Dito sa credit card na Maya Black. Ano ba tong Maya Black credit card na yan? Team Marcos. So, ito ay isang instant miles. Ano to? Seriously secure. Ano sa miles credit card siya. Wherein, makaka-earn ka ng mga points kapag ginamit mo siya. Through airline, kapag nag-book ka ng mga flight dyan, mas marami kang makukuhang points or miles, di ba? Okay, everyone's invited daw. Okay, meron tayong Maya Black, our standard offer for qualified customers. Meron din yung Maya Black Express for those still working on their credit scores. So, ibig sabihin itong Maya Black Express, ito yung magde-deposit ka, magbibigay, para siyang secured credit card, yung datingan. So, magde-deposit ka muna ng mga siguro mga 10,000 or 18,000, mga ganun. Basta ilang may percentage doon na magiging credit limit mo. Anyways, check nyo na lang yan. So ito yung benefits na makukuha mo ng Maya Black. Earn Maya Miles instantly. Earn 1 mile per 40 pesos spent and use them on shopping, free flights, and other rewards. Tapos wala siyang annual fees. Okay, alam nyo na yan. Tapos syempre, yung perks niya internationally, free airport lounge, access anywhere in the world, and more. So ito yung features niya there. You can earn up to 10 times miles at Maya Black preferred merchants, and then get a numberless physical card and access your details safely on the app. Thus, you can freeze your card with a tap. Okay, you can pay anywhere in the world wherever Visa is accepted. Okay, and you can also upgrade the card to metal. Coming soon daw yan. And then wala siyang annual fee, waive yun. Okay, so inactivity fee, meron siyang 50 pesos per month daw kapag hindi nagagamit yung card. May ganan. Nakakaloka. Ito yung other charges like finance charge, which is 3% per month. Yun yung pinaka-interest yata yan. Tapos cash advance rate, 3% din per month. Iba pa yung interest ng cash advance. Iba pa yung cash advance fee. Meron 200 pesos per transaction. Kada withdraw mo, may 200 pesos per transaction. And then, foreign currency transaction, which is 2%. Malaki yun. Anyways, late payment fee 1,000. Ang laki! Ang laki ng late payment fee! Sa ibang credit card, sa traditional bank, ang late payment ko lang is 750 pesos. Over limit, 750 pesos. Anyways, if you'd like to know more about the Maya Black card, kung sino yung mga eligible dito, you can apply for a Maya Black credit card if you meet the following requirements. You should be 21 to 65 years old, and of course Filipino resident ka dapat. You have a regular monthly income, o dapat employed ka talaga dito, may income ka You own an upgraded Maya account. Okay. Of course, your eligibility to get approved for a card is still subject for approval or evaluation. Hindi ibig sabihin na meet mo na ito. Siyempre, may mga credit check pang magaganap dyan sa background. Nakakaloka kayo. So, your credit history, income, and other financial or profile considerations. May ganan. Okay, so if you'd like to check more of the Maya Black Express, you can check it also. And how long will it take to get approved, Team Marco? Sabi niya dito, if you meet the eligibility requirement, you can get approved immediately. Should we need more time to review your eligibility, it may take up to 72 hours to get the results of your application. Ganon. Okay, so
paano mo siya magamit. Check nyo na yan. And then, syempre, ipapaliwanag niya din yung what is credit score, churva. Pagka next ko, continue ko kasi nga atat na tayo mag-apply. So, continue agad-agad yan. Rejected na naman ako. We can't issue a credit card for now. Sabi niyang gano'n. Lagi na lang ganito. We'll let you know once you become eligible. Until then, keep using my... Pero bakit nagtataka ako? Lagi ako nakaka-receive ng mga offers via email. Pati nga sa ang tawag din sa Viber, nagte-text sila, nagno-notify din sila doon na pwede daw ako mag-apply. Bakit gano'n? Nag-apply na ako, wala pa rin. Anyways, nasa yon credit score natin. Mababang aking credit score. Anyways, okay, dito naman tayo sa lahat in-applyan Dito naman tayo sa Landers. Kasi I remember meron akong membership before which is expired na ng Landers na nakalink dito sa aking number. So baka lang, 'di ba? I-try natin. So ito naman yung benefits na makukuha mo kay Landers. Cashback everywhere. Visa Platinum to. Up to 5% at Landers, 2% on dining, and 1% everywhere else. Cashback points. Tapos a 2-in-1 credit card siya. Bakit naging 2-in-1? Your credit card doubles as your Landers membership card. Okay, so membership card na rin siya with Landers. And you can use your points at Landers, get a discount on your total grocery bill. Wala din siyang annual fee for life. Okay, nakakaloka. Instant application na approval din siya. Ultimate security and control. Get a cash advance. Pwede mag-cash advance. So, annual fees waive. Finance charge 3% per month. Okay, same with the cash advance rate, 3% per month. Cash advance fee, 200 pesos per transaction. O same lang with the Maya Block. Okay, anyways, so syempre, next ako dyan, mga mima, and then, clinic ko na agad yung apply now. Syempre, agad-agad apply now. Ano ba? Rejected na naman. Rejected pa rin. We can't issue you a credit card for now. Anyways, meron pa tayong last option. Lahat na lang in-apply ng pota. Anyways, tumaas na! Mga mina, tumaas na yung pwede mong ma-loan kay Maya Personal Loan, which is tumataginding na up to 400,000 pesos! Dati 250 lang to. Tumaas siya up to 400,000 pesos. Fund your next big life move and pay in monthly installment with Maya Personal Loan. So, syempre, in-apply na natin agad-agad yan. Alam nyo na yung benefits nito. Low monthly add-on rates, which is as low as 0.77% payable in up to 48 months. And you get your loan in an instant kapag na-approve ka na. So, very flexible ang payment or monthly payments niya kasi nga, feeling ko up to 48 monthly payments or terms. Tapos, easy loan management, you can just easily access your Maya Personal Loan dito sa app mismo ng Maya. And then, syempre, akong ginawa ko, nagkunti-continue na naman ako. Syempre, may mga finil upan akong mga ka-impormasyon nandyan. And then, rejected na naman tayo. Thank you for your interest in Maya Personal Loan. You are not... Alam mo, nagtataka ako kasi lagi akong nakakatanggap ng mga offer. Sa text, sa Viber, sa email, lalo sa Maya Personal Loan. Bakit nyo ako nire-reject ngayon? Anyways, wala na akong dyan. Control. Basta ang control ko lang, dapat magbayad ako on time lagi, no? Sa mga kasi may mga past dues ako ngayon, may mga problema ako ngayon sa mga ola ko. Kasi doon sa one hand, ilang days na ako, 100 plus days na akong overdue, mama. So sinisingil na ako. So kailangan ko muna siguro i-settle bago ako makapag-apply ulit ng mga ibang loans sa ibang lender. Kasi nga, syempre, kasi napakalaking impact nun, Mima, sa pag-a-apply natin sa mga ibang lenders kasi nga dapat maganda yung credit score mo kasi nga they are accredited with CIC. So lagi nyong iisipin yun. Pero meron tayong mga alternative cash loan options kapag lagi kayo nare-reject ng mga loans, lalo ng mga ganito. Huwag nyo masyadong dibdibin kasi may mga alternative cash loan options tayo.
check nyo yung description ko dito. Check nyo, may mga legit links ako dyan ng mga alternative cash loan options na po pwede nyo applyan in times of difficulties. They are good as emergency or urgent loan, mga mima. Before you take a loan, magbasa-basa muna kayo ng terms and conditions. And syempre, the moment na mag-apply nyo, given na yun na dapat alam nyo na yung mga kaakibat ng pag-apply ng mga loans. So anyways, don't forget to be a responsible jutangera. Yun yung napaka-importante yun. Thank you so much sa mga tumututok at laging sumusubaybay sa aking channel. Abangan nyo ang aking pag-giveaway, mga memorya. Dapat nakasubscribe ka, naka-on yung notification bell para every time na magkakaroon tayo ng video review, kayong unang makakapanood. At syempre, maaambunan ng mga giveaway na yan. Mag-subscribe ka na.